Wakas, Beatrix POV. Kulang na lang ay isumpa ko si Russell habang nagle-labor ako, dahil napakasakit pala talaga ang manganak. Pero nawala ang lahat ng takot at pagod ko nang makita ko ang mga batang isinilang ko. Ilang oras rin kaming naghintay kanina matapos pumutok ang panubagan ko, hanggang sa tuluyang nailabas ko ang kambal dahil talagang nahirapan ako. Mabuti na lang at nasa tabi ko ang asawa ko habang paulit-ulit na humihilab ang masakit na tiyan at balakang ko. Ilang oras rin akong nakatulog matapos kong isilang ang kambal, dahil talagang nanghihina ako at pakiramdam ko ay saglit na nawalan ako ng malay. Kahit nanlalabo ang paningin ko ay dahan-daang nagmulat ako ng mga mata. Naririnig ko kasi ang hagik-hak ni Riza malapit sa akin, kaya nagising ako. "You're awake," mahinang sabi ni Russell na nakaupo pala sa tabi ko. "Ang mga baby natin?" Paus na tanong ko agad sa kanya. "Natutulog sila," nakangiting sagot ng asawa ko. Sumulyap ako sa katabi kong crib. Dito pala nakahiga ang kambal at binabantayan ni Riza na kasama rin namin dito sa silid. Dahil may mga medical equipment naman dito sa bahay at may in-house doctor rin kaming kasama, kaya kahit hindi na ako umabot sa hospital at dito na nanganak ay ayos lang. "I am glad you all are safe," tila nakahinga ng maluwag na sabi ni Russell, habang nakatingin siya sa akin at pinagmamasdan ang mukha ko. Ngumiti ako at kahit nanghihina ay dahan-daang inangat ko ang kamay ko at hinaplos ang mukha niya. "I love you," nakangiting sabi ko. Nakita kong sumili ang ngiti sa bibig ng asawa ko. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil. "I love you too, wife." Mas lalo akong napangiti. Sapat na sa akin na nasa tabi ko ngayon ang asawa ko at ligtas na nailuwal ko ang mga anak namin para masabi kong buo na ako. Kung dati ay sa amin lamang ng mga kapatid ko umikot ang mundo ko. Iba na ngayong nagkaroon ako ng malaking pamilya at may 2 dumating pa. "Tumawag ang daddy mo, baby. On the way na siya, papunta dito sa bahay," sabi ng asawa ko. "How about your dad?" Lakas loob na tanong ko. Hindi sumagot si Russell. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin na hindi pa maayos ang relasyon nilang dalawa, pero bilang asawa ay gusto kong katulad ko ay maramdaman rin ng asawa ko na may magulang pa siya. "Russell," tawag ko sa kanya. "Hindi kan pa alam, baby." Hindi ako comfortable na makita siyang malapit sa atin pagkatapos ng mga araw na may ginawa siyang hindi maganda sa'yo, seryosong sagot ng asawa ko. Ngumiti ako sa kanya at marahang pinisil rin ang kamay ng asawa ko, para iparamdam sa kanya na narito ako sa tabi niya at nakasupport lagi sa kanya. "Alam ko, pero may mga apo na siya. Pwedeng hindi maganda ang relasyon ninyong dalawa, pero hindi rin natin dapat ipagkait sa mga anak natin ang chance na makilala nila ang kanilang lolo habang lumalaki sila." Agad na paliwanag ko, pero tanging tipid na ngiti lamang mula kay Russell ang natanggap ko. "Magpahinga ka na, baby. Saka na natin pag-usapan ang tungkol dito." Matapos sabihin ito ay agad na hinalikan ako sa pisngi ng asawa ko. Alam kong umiiwas siya, dahil ayaw niyang kulitin ko siya na pag-usapan namin ang tungkol dito. Hindi nagtagal ay muling nakatulog ako. Hindi ko alam kung anong oras ako muling nagising nang marinig ko ang malakas na iyak ng isa sa mga anak ko. Kaya dahan-daang nagmulat ako ng mga mata at nakita kong kalong ni Russell ang isa mga anak namin at inaalo niya. "Russell, baka gutom na si baby," nanghihina na sabi ko sa asawa ko. "Gusto mo bang kumain muna, baby?" Bilang na tanong sa akin ng asawa ko. Bahagyang umiling ako dahil hindi naman ako nagugutom. Lumapit sa akin si Russell habang buhat ang isa sa mga anak namin at pagkatapos ay inilapag sa mga braso ko. Kahit hindi ako marunong ng tamang paghawak sa sanggol at pareho kaming walang experience ni Russell sa paghandle ng bata ay nagawa namin ito ng maayos. Siguro ay instinct na rin bilang magulang, kaya personal na natutunan naming hawakan at buong pag-iingat na niyakap at hinalikan ko ang baby namin. Naluha ako nang sa unang pagkakataon ay nahawakan ko ang isa sa mga anak ko. Kanina ko pa sila gustong may akap kaya lang ay hinang-hina ako at walang sapat na lakas,
hanggang nakatulog na pala ako. Hindi nagtagal, pumasok ang doktor, kasama ang isang nurse. Tinulungan niya akong sumandal sa kama na parang nakaupo, habang kalong ko ang baby boy ko. Mabuti na lang at pwedeng i-adjust ang ang hinihigan ko. Katulad ito ng patient bed sa hospital, kaya may adjustment kapag gusto ko. Sa unang pagkakataon, sumuso sa akin ang isa sa kambal. Ang saya ng puso ko habang pinagmamasdan ko siya at maingat na hinahaplos ng daliri ang mamula-mula at malambot na pisngi. Kamukha niya si Russell. Nakuha niya ang ilong at kilay sa asawa ko, ganun rin ang hugis ng mukha. Para siyang Xerox copy ng kanyang ama, at wala man lang akong makitang kahit anong namana niya sa akin. Kamukha mo siya, nakangiting sabi ko sa asawa ko. Ha? Tila nagulat naman na tanong ni Russell. Nakaupo sa gilid ng kama ang asawa ko at tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa ko, pero mukhang malalim ang iniisip niya kaya nagulat nang magsalita ako. Nangunot tuloy ang noo ko dahil nakita kong tulalang nakatingin sa amin ni baby si Russell tapos sunod-sunod na napalunok. Russell, ayos ka lang? Hindi nakatiis na tanong ko. Oo naman. Of course, baby, nakangiting sagot ng asawa ko. Hanggang kailan niya sisipsipin ang iyong dibdib? Nag-aakusa na nagangat ako ng mukha at tumingin kay Russell. Bakit Russell? Nothing. Napakamot sa batok na sagot niya. Kung hindi ko narinig na umiiyak ang isa pa naming anak ay magtatanong sana ako. Mabilis na tumayo ang asawa ko at agad binuhat ni Russell ang baby girl namin at dinala sa akin. Siya naman daw, naiinggit yata sa twin brother niya, nakangiting sabi ng asawa ko. Kinuha niya sa bisig ko ang baby boy namin at ang isang anak naman namin ang pinasusuko. Kahit bagong panganak ako at kanina ay walang sapat na lakas, pero nang nahawakan ko ang mga anak namin ay bigla akong nagkaroon ng enerhiya, para pareho silang makasipsip ng gatas sa akin. Napangiti ako nang makita kong nakatulog sa braso ko ang magandang anak ko. Ang sabi kasi ni Russell ay siya daw ang huling lumabas at nauna ang baby boy namin. She's so beautiful. Narinig kong sabi ng asawa ko. Oo, kamukha mo rin. Nakangiting sagot ko, kaya lalo lamang napangiti ang asawa ko. Ang lakas ng dugo ng lahi niya. Lahat na lang ay namana sa kanya ng mga anak namin ang kanilang physical appearance. Mukhang kulay ko lang yata ang nakuha ng mga bata sa akin, pero hindi pa ito sigurado, dahil posibleng magbago pa iyon habang lumalaki sila. Dahan-dahan at maingat na inilapag ni Russell sa crib ang panganay namin at pagkatapos ay kinuha sa braso ko ang aming baby girl at inihiga sa tabi ng twin brother niya. Umupo sa tabi ko si Russell at niyakap ako ng mahigpit, sabay halik sa sentido ko. Ang sarap sa pakiramdam na nakakulong ako sa mga braso ng asawa ko, kaya napapikit ako at dinama ang init ng balat niya ngayong magkadikit ang katawan naming dalawa. Russell, mabilis na nagmulat ako ng mga mata nang naramdaman kong sinapo ng isang kamay niya ang kaliwang dibdib ko at pinisil. Sorry, masakit ba? May pag-aalala sa tinig na tanong sa akin ng asawa ko. Oo, pero maraming gatas yan. Napabuntong hininga na lang ako dahil kilala ko ang asawa ko. Huwag ka nang mainggit sa mga anak natin. 2 taon ka naman na laging dumdidi sa akin, pilyang sagot ko. Natawa naman ang asawa ko at mabilis na hinalikan ako sa bibig. Kahit bagong panganak, ako, nagawa kong pumikit at marahang gumanti ng halik sa asawa ko. Hindi tuloy namin namalayan na bumukas ang pintuan at pumasok pala si Daddy, kaya naabutan kaming naghahalikan. Hoy, Russell, tigilan mo muna ang anak ko. Kapapanganak pa lang niya ni Bea. Pigilan mo muna ang kalibugan mo. Masungit na utos ni Daddy, dahilan para matawa ako. Napakamot naman sa ulo ang asawa ko at umayos ng upo. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Daddy sa akin. Mabuti naman po. Hindi na muling nagtanong ang aking ama dahil napunta ang mga mata niya sa mga anak ko. Bigla na lang akong iniwan at pinuntahan ang kambal at pagkatapos ay doon na namalagi sa tabi nila. Gusto mo bang kumain muna? Malambing na tanong sa akin ng asawa ko. Mamaya na,
Gusto ko munang magpahinga. Tumanggaw naman si Russell at ngumiti sa akin, inayos niya ang unan sa yulunan ko at pagkatapos ay mabilis na hinalikan ako sa labi. Hindi naman kami napansin ni Daddy, dahil nasa mga apo na niya nakapokus ang kanyang atensyon at nakalimutan ng bantayan ang bawat kilos namin ni Russell. Minuto lang ang lumipas, matapos lumapit ni Russell kay Daddy sa sofa ay nakatulog ako at balewala sa akin kahit naririnig ko silang nag-uusap. Siguro ay epekto na rin ng panganganak ko, kaya mabilis akong makaramdam ng pagod at kusang nakatulog agad kahit hindi ko pilitin. Ramdam kong kailangan talaga ng katawan ko ang sapat na pahinga, kaya matagal akong nakatulog. Umaga na nang magising ako, dahil hinayaan rin akong matulog ng matagal ni Russell para makabawi ng lakas. May mga nurse na rin siyang kinuha para sa mga anak namin. Hanggang ngayon ay wala pa rin kaming naisip na pangalan para sa kambal, dahil hindi namin napag-usapan ang tungkol dito. Nasa tabi ko si Riza nang muling magising ako. Nandito na rin sa silid si Alona at pinagmamasdan ang natutulog na mga pamangkin niya. Ate Bea, ang sabi po ni Kuya Russell kanina kapag nagising ka daw ay tawagin namin si Miss Sylvia para makakain ka. Sabi ni Riza sa tabi ko. Sige, nasaan ang kuya mo? Masakit ang lalamunan na tanong ko. Maliligaw daw po muna siya. Ate, kaya bumalik sa loob ng silid ninyo, paliwanag ng kapatid ko. Tinulungan niya akong bumangon at bumaba sa kama, dahil gusto kong gumamit ng CR. Masakit ang buong katawan ko. Ramdam ko rin ang panginginig ng mga binti ko nang tumayo ako. Pero pinilit kong ihakbang ang mga paa ko dahil kailangan kong gumamit ng CR. Akala ko ay kaya ko, pero talagang nakaramdam ako ng labis na panghihina. Pakiramdam ko ay para bang unti-unti ay nauupos akong kandila. Mahigpit na hawak ko ang braso ng kapatid ko, na napasigaw nang makita ang ayos ko, kaya mabilis na tumayo si Alona at lumapit sa amin. Ate, tulungan na kita, sabi ni Alona, pero umiling ako. Huwag na, baka bamuka ang sugat mo. Nag-aalala rin ako sa kondisyon ng kapatid ko, kaya kahit nahihilo ako ay sinabi kong kaya ko na. Dahil alam kong hindi pa humihilam ang tama ng bala sa katawan niya. Ramdam ko ang panghihina ng mga binti ko. Biglang nagdilim rin ang paningin ko kaya sinabi ko kay Riza na tulungan akong makaupo. Pumayag naman ang kapatid ko, pero instead na siya ang umakay sa akin ay naramdaman kong may matigas na braso ang yamakap sa bewang ko bumuhat sa katawan ko. Russell, pabulong at mahinang tawag ko sa asawa ko. Anong nangyari? Bakit bumaba sa kama ang ate Bea mo? Narinig kong tanong ng asawa ko sa kapatid ko habang nakapikit ako. Gusto daw po niyang gumamit ng CR kuya, mabilis na sagot ni Riza. Tinanong ako ni Russell kung kaya kong gumamit ng CR, kaya tumanggo ako. Mabilis na naglakad siya at inutusan ni Riza na buksan ang pintuan. Thank you, nanghihina na bulong ko. Inupo niya ako sa mismong toilet bowl habang hawak ako sa balikat bilang suporta. I am sorry, baby, if you're in this condition because of me. Hindyang paumanhin ng asawa ko. Kahit nanghihina ako ay nagawa kong ngumiti sa kanya. Dahil sa ating dalawa, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo, dahil dalawa naman tayong nag-enjoy gumawa ng kambal. Natawa ang asawa ko sa narinig na sagot ko, kaya napangiti rin ako. Pasaway, but you're right, wife. We worked so hard, kaya may kambal tayo kahit nakakapanghina. Kahit nanghihina ako ngayon ay magaan ang pakiramdam ko. Masaya ang puso ko, lalo na at ligtas kong naisilang ang kambal, tapos bigla akong nagkaroon ng malaking pamilya, at may mapagmahal na asawa. Sila lang ay sapat na, para maramdaman kong buo ako, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na dumating si Russell sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang araw. Isang linggo na rin ang lumipas simula nang isilang ko ang kambal. Kahit paano ay nakabawi na ako ng lakas at nakakalabas na rin ako sa silid namin, para magpaaraw kami ng mga anak ko tuwing umaga.
Working at home pa rin si Russell at kahit sinasabi ko sa kanya na ayos lang kami ng mga bata at narito naman si Miss Sylvia ay mas gusto ng asawa ko na dito na lang muna sa bahay gawin ang trabaho. Umaalis lang si Russell kapag may urgent meeting, o kaya naman ay may mahalaga siyang gagawin sa opisina sa Global City. Naroon kasi ang main office niya, kung saan ay pag-aari pala ng asawa ko ang buong building at nandoon lahat ang mga negosyong hawak niya at under sa malaking corporation na pinapatakbo niya. Nakauwi na rin dito sa bahay sina Honey at Carla. Kasama ko na ulit dito ang best friend ko at siya ang personal na katuwang ko sa pag-aalaga sa kambal. Ang ganda talaga ng Barbie doll natin, Bea, nakangiting sabi ni Honey habang nakatingin sa anak ko. Nandito kami sa garden ngayon para magpaaraw. Sa loob ng 8 araw na lumipas ay nakita ko ang pagbabago sa feature ng anak ko. Mistisa na ang bunso ko. Halo ang kulay namin ni Russell. Pero kapag ganitong papataas ang sikat ng araw ay talagang mamula-mula ang balat niya. Sigurado akong sasakit ang ulo ng asawa mo sa isang ito, kapag lumaki at nagdadalaga na siya, Bea. Kay gandang bata, mabuti na lang at hindi siya nagmana sa'yo, natutuwang sabi ng kaibigan ko. Inirapan ko si Honey. Hindi ako pangit kaya nga na-in-love sa akin ang asawa ko. Ninisihan ako ni Honey at para bang ayaw niyang maniwala sa sinabi ko. Nakataas pa ang kanang kilay ng bruha na pinasadahan ng tingin ang mukha ko. Ang yabang mo na ngayon, Bea. Pero dahil alam kong totoo yan, pagbibigyan kita, natatawang sagot rin ni Honey. Kung titingnan ko siya ay parang walang bakas ng pangit na pinagdaanan niya sa kamay ni George at ng kapatid ni Diana. Nalaman namin na magkasabwat ang dalawang iyon at plinano nila ang lahat, dahil may lihim na galit at inggit si George sa asawa ko. Napag-usapan namin ni Carla at Honey na kalilimutan namin ang nangyari. Dahil isa lamang itong pangit na nakaraan na hindi na namin dapat alalahanin pa. Ano, Barbie na lang ba ang ipapangalan natin sa magandang baby na ito? Tanong ni Honey sa akin. Bakit ba hanggang ngayon ay ayaw nyo silang bigyan ng pangalan? Malakas ang tinig na muling tanong ng kaibigan ko. Ang ingay mo, baka magising sila. Paalala ko sa kanya, dahil nakita kong gumalaw ang kanang kamay ng panganay na anak ko. Masungit pa naman ang isang ito. Baby pa lang, pero laging kunot ang noo. Pinagtalunan pa ng aking ama at ng daddy ni Russell noong isang araw, kung sino daw sa kanila ang kamukha ng mga anak ko, kahit obvious naman na mukhang Xerox copy sila ng kanilang ama. Next week namin i-finalize ang name nila. Gusto kasi ni Russell na unique ang ipapangalan namin sa kanila. Hintayin mo na lang, dahil magkakaroon kami ng naming ceremony sa Saturday. Ganyan daw kasi sa kanila sa Russia, bago ang binyag. Nakangiting paliwanag ko. Ay bahala, kayo. Pero ayos na sa akin ang Barbie at Bruno para mukhang girl na girl tapos macho ang dating. Napangiwi ako. Ang sago naman sa pandinig ko sa Bruno na pangalan, kasi alam ko, kung bakit iyan ang naiisip ni Honey. Pangalan yan ng lalaking minsan ay kinabaliwan niya noon. Tapos ginawa siyang sugar mommy. Ang bruha, akala ko ay galit at sinumpa na ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Tapos ngayon ay gusto pang ipangalan sa panganay na anak ko. Nag-uusap kami ni Honey nang biglang lumapit sa amin ang isa sa mga kasambahay dito sa bahay. May dala siyang juice at prutas para sa amin ng kaibigan ko, na agad inilapag sa ibabaw ng maliit na table sa harap namin. Ma'am, yung pinsan mo po, nasa balita, agad na sabi ni Christine. Sino? Wala namang pinsan si Bea. Sabat na tanong ni Honey habang kunot pa ang noo. Meron, pumunta na siya dito at may picture kami, agad na sagot ni Christine. Curious na nagtanong rin ako dahil wala na akong balita kay Linden simula nang isama siya ni Daddy pauwi ng isang araw. Anong sabi sa balita? Nako, ma'am. Nahuli pong may kasamang babae sa loob ng isang sikat na hotel ng mga press. Pinagpifaistahan po siya ngayon ng madlang people, mabilis na sagot at paliwanag ni Christine. Dahil hindi naman alam ni Honey ang tungkol kay Linden,
kaya alam kong curious ngayon ang kaibigan ko at muling tinanong si Christine. Sino naman iyan at bakit pinagkakaguluhan? Teka, sandali at ipapakita ko sa'yo ang picture niya. Sikat na artista yon si Lyndon. Mabilis na dinukot sa bulsa ni Christine ang cellphone at hindi nagtagal ay pinakita kay Honey. Oh my God! Pinsan mo ito, Bea. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Honey sa akin. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko, kiba't balikat na sagot ko. Inirapan ako ni Honey at ganun rin si Christine, ikaw namang babae ka, kung ngumiti ka, daig pa ang gusto mong ipakita ang lahat ng ngipin mo, pati ngalangala. Palihis na guhit, sinimangutan rin siya ng kaharap namin at mabilis na kinuha ang cellphone sa kamay ng kinikilig na kaibigan ko. Inggit ka lang, kasi wala kang picture na kasama siya, mataray na sagot ni Christine bago tumalikod at humakbang palayo sa amin. Nakasimangot na umikot ang mga mata ang kaibigan ko at pumadyak pa ang paa. Huli na tuloy ako, may girlfriend na pala si Lyndon. Sayang ang gwapo pa naman niya, nagmamaktol na sabi ni Honey. Umiiral na naman ang kadermahan ng isang ito. My ultimate crush. Ang gwapo niya sobra, tapos pinag-Kate mo sa akin na babae ka. Ang lakas ng boses ni Honey, kaya nagising tuloy ang panganay ko. Mabilis na binuhat ko siya mula sa trolley at inalo. Ang asim naman ng mukha ng isang ito. Obvious na galit agad dahil naistorbo ang tulog niya, sabi ni Honey na bahagyang lumapit sa akin para tingnan ang anak ko. Ay huwag kang nagagalit ng ganyan, Bruno. Natawa ako at napailing na lamang. Tigilan mo ang anak ko, Honey. Kalimutan mo na si Bruno, dyan ka na lang magpantasya kay Lyndon. Nangalumbaba si Honey at nakasimangot na tumingin sa akin. Ay, hindi na nga pwede at may girlfriend pala. Nakasunod naman ako sa balita tungkol sa kanya, pero kahit minsan ay walang lumabas na kahit anong chismis tungkol sa babaeng na-link sa kanya. Alam kong disappointed ang kaharap ko, kaya natatawang pinagsabihan ko. Iba na lang, siguradong masasaktan ka lang dyan kay Lyndon kasi may girlfriend na pala siya. Tumanggaw-tango si Honey na para bang agree siya sa sinabi ko. Si Max na lang, single iyon. Natatawang biro ko sa kaibigan ko. Sa bagay, malapad ang dibdib ni Max. Ang laki pa ng muscle. Pangalan pa lang ay lalaking-lalaki na. Hindi na rin ako lugi sa kanya, kasi may abs rin, tapos mukhang malaki, mataba at mahaba ang batuta. Kasi bumubukol sa harap niya kapag nakasuot siya ng jeans, kinikilig na nasagot ni Honey. Natawa naman ako, dahil ang bilis magbago ng isip ng kaibigan ko. Niyaya ko siyang kumain at pagkatapos ay sinabi kong samahan na akong pumasok sa loob. Mainit na rin kasi sa balat ang sikat ng araw, kaya minabuti kong pumasok na muna. Nadatnan kong nasa sala nakaupo ang ama ni Russell at mukhang kanina pa naghihintay. Tipid na ngumiti ako sa kanya at yumoko, "Good morning po." "Good morning," maikling bati rin sa akin ng father-in-law ko. Nasaan si Russell? Mukhang hindi pa bumaba ang asawa ko at pinaghihintay na naman dito sa receiving area ang kanyang ama. Alam kong malalim ang tampo at sama ng loob ng asawa ko sa daddy niya, kaya ganito ang treatment ni Russell sa daddy niya. Sinabi ko na lang na nasa opisina niya si Russell, para kahit paano ay hindi sumama ang loob ng kanyang ama. Alam kong dahil lamang sa'yo Bea kaya pinayagan akong makapunta dito. Narinig kong sabi ng daddy ni Russell. Bumaling ako kay Honey at sinabing samahan niya ang nurse ng mga bata sa nursery room at susunod rin ako mamaya. Ayaw ko kasing marinig nila kung ano ang pag-uusapan namin ng ama ni Russell. Personal na problema ito ng pamilya, kaya hanggat maaari ay gusto ko pa rin ng privacy. "Kamusta na kayo ng kambal?" tanong ng daddy ni Russell sa akin. "Okay naman po kami, sir," may kaba sa dibdib na sagot ko. "Stop being so formal, Bea. Dahil asawa ka ng anak ko, pwede mo akong tawaging daddy kung gusto mo," agad na sabi sa akin ng kaharap ko. Hindi agad ako nakasagot dahil ang totoo ay nakakaramdam ako ng awkwardness sa pagitan naming dalawa.
Alam kong hindi madali para sa'yo na maging maganda ang pakiramdam na nakikita mo ako sa tabi mo. Ngunit kung hindi ka naman comfortable na nakikita mo ako, pwede naman akong umalis na lang. Nagangat ako ng mukha at napalunok. Masyadong prangka kung magsalita si Mr. Zenyo at walang paligoy-ligoy na sinasabi ang gustong sabihin. I am sorry. Please don't feel bad, Daddy, nauutol na sagot ko. Nakita kong ngumiti ang kaharap ko at tumanggaw-tango. Kalma, hindi naman kita kakainin ng buhay, kaya wag kang matakot sa akin. Napangiti rin ako, kahit paano ay gumaan ang atmosphere sa pagitan naming dalawa ng ama ni Russell. Kinamusta niya ang mga apo, ganun rin ang asawa ko, kaya sinabi ko sa kanyang maayos naman kami at ang mga bata. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mapalapit sa aking anak. Hindi ko naman siya masisisi kung ayaw niyang mag-exist ako sa buhay niya. Ramdam ako ang lungkot sa tinig ng daddy ni Russell nang sabihin niya ito. Hindi ako nakatiis at kinuha ko ang cellphone sa bulsa ko at tinawagan ang asawa ko. Napangiti ako nang sinagot agad ni Russell ang tawag ko. Hi baby, bumaba ka muna dito sa receiving area please, malambing na pakiusap ko sa asawa ko. Okay. I am coming, agad na sagot ni Russell. Sige, hihintayin kita dito. Agad na ibinaba ko ang cellphone na hawak ko at kahit nakakaramdam ako ng awkwardness sa pagitan namin ng daddy ni Russell ay ngumiti ako sa kanya. Papunta na siya. Thank you, Bea. I owe you a lot, sagot ng kaharap ko. Tanging tipid na ngiti lamang ang sinukli ko sa kanya at sinabi kong huwag na niyang isipin ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi nagtagal ay nakita kong papalapit sa amin ang asawa ko. Formal at seryoso ang nakita kong ekspresyon sa mukha niya. Walang kahit anong mababasang emosyon sa mga mata niya nang nagpalipat-lipat siya ng tingin sa aming dalawa ng kanyang ama. Tahimik naman si Mr. Zenyo nang umupo sa tabi ko ang asawa ko. Hindi siya kinausap ni Russell, na umayos ng upo at bumaling sa akin. So ito ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito, baby. Agad na tanong ng asawa ko sa akin. Marahan akong tumango at ngumiti sa kanya. Gusto ka daw makausap ni Daddy. Nakita ko, kung paano nangunot ang noo ng asawa ko, matapos niyang marinig na sa unang pagkakataon ay tinawag kung Daddy ang kanyang ama. Sandali lang, aakyat muna ako sa room natin para silipin ang mga bata. Maliligaw na rin ako, Russell. Ikaw na muna ang bahala sa daddy mo, mabilis na palm ko. Ramdam ko kasi na walang balak kausapin ng asawa ko ang kanyang ama. Please talk to him nicely at huwag mo siyang paaalisin hanggat hindi kayo nagkakausap, mahinahon na pakiusap ko kay Russell. Okay. Alam kong napilitan lang ang asawa ko sa sagot niya, pero wala akong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanya. Narinig kong nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Russell bago sumandal sa sofa. Mabilis na tumayo ako at nagpaalam sa kanilang dalawa na pupuntahan ko ang mga bata sa nursery room dahil gusto ko silang mag-usap na sila lang. Ilang ulit na iniwasan ni Russell ang daddy niya nang pumunta siya dito noong isang araw. Alam ko, kung hindi ko siya tinawagan ay hindi pupunta dito sa ground floor ang asawa ko at magkukulong na naman sa opisina niya. Alam kong ito ang kulang at kailangan nilang dalawa para magkasundo at maging maayos ang lahat sa pagitan nila. Simula kasi nang nakilala ko si Russell ay hindi ko pa sila nakitang nag-usap ng mahinahon at hindi nagtatalo. Kaya gumawa ako ng paraan na magkausap silang dalawa. Habang naglalakad ako papalayo sa kanila ay time na nanalangin ako, na sana, pagkatapos nito ay matutuhan ng patawarin ng asawa ko ang kanyang ama. Dahil nakita ko naman na sincere na humihingi ito ng tawad sa kanya. Okay ka lang ba, Russell? Hindi nakatiis na tanong ko, habang katabing nakaupo dito sa sofa, sa loob ng silid namin ang asawa ko. Yes, maikling sagot ni Russell. Ginagap niya ang kamay ko at pinagsalikop. Magkatabi kaming nanonyad ng palabas, habang mahimbing na natutulog ang mga anak namin sa crib. Ayaw mo pa bang matulog? Umiling si Russell at pagkatapos ay sumandal sa sofa. Inaantok ka na ba,
baby? Tanong rin niya sa akin. Hindag pa, mabilis na sagot ko. Natulog kasi ako kaninang tanghali, dahil malimit ay gising ako sa gabi. Kaya bumabawi ako ng tulog, kapag mahimbing na natutulog sa araw ang mga anak ko. Thank you, baby, malambing na bulong sa akin ng asawa ko matapos akong halikan sa sentido. Nagangat ako ng mukha at tinitigan ko ang gwapong mukha ng lalaking katabi ko. For what? Ngumiti si Russell at hinaplos ang pisngi ko. Marahang hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na kumalat sa mukha ko at inipit sa likod ng tenga ko. For loving me and taking care of everything about our family, malambing na sagot ng asawa ko. Napangiti ako. Ang sweet talaga ng asawa ko. Pero alam kong dahil ito sa magandang outcome ng pag-uusap nilang dalawa ng kanyang ama. Muling hinaplos ng asawa ko ang pisngi ko at mabilis na pinatakan ng halik sa bibig. Halik na sa una ay magaan lang, pero unti-unting lumalim, hanggang natagpuan ko na lang na nakapulupot ang mga braso ko sa leeg niya at gumaganti ng kaparehong ritmo, kung paano ako sensual na hinahalikan ni Russell. Isang impit na ungol ang kumawala sa bibig ko nang gumapang ang halik ng asawa ko mula sa pangako, pababa sa leeg ko at sensual na pinatak-patikan ng halik sa punong tenga ko. Iniisip ko kung ano ang pinakamagandang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko, para maging karapat-dapat akong maging asawa mo, malambing na bulong ng asawa ko. Napangiti ako at pinisil ang matangos na ilong niya. Napakabuti mong tao, Russell. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, nakangiting sagot ko at pagkatapos ay malambing na hinaplos ang pisngi niya. I love you, hubby. Mas lalong lumapad ang ngiti sa bibig ng asawa ko, habang nangingislap ang mga matang nakatitig sa akin. Wala siyang sinayang na minuto. Muli ay lumapit ang mukha ni Xander sa akin at siniil ako ng halik sa labi. I love you too, baby. Kahit humihingal ay nagawa kong ngumiti at imulat ang mga mata ko. Nakapikit rin pala ang asawa ko, habang marahang sinisipsap ang pang-ibabang lips ko. Matulog na tayo, naghahabol ng hininga na sabi ko. Tumango lang si Russell, pero mabilis na umikot ang mga braso niya sa katawan ko at binuhat ako. Hey, kaya ko namang maglakad, napangiting sabi ko sa asawa ko, kasabay ng pag-ikot ng braso ko sa leeg niya bilang suporta. Gumalaw ang gilid ng bibig ni Russell at pagkatapos yumoko at bamulong sa akin. Alam ko, pero mananatiling ikaw palagi ang baby ko, kaya kitang buhatin kahit kailan ko gusto. Kinikilig naman ako, kahit may mga anak na kami ay hindi nagbago ang asawa ko. Naging mas malambing pa nga siya at maalaga sa akin. Pilyang hinatak ko siya sa batok, kaya napayuko ang asawa ko, at kusang siniil ng halik sa bibig. Tanging ungol lang ni Russell ang narinig ko, pero hindi naman siya nagprotesta sa ginawa ko, hanggang nakarating kami sa kama at ay lapag niya ako sa ibabaw nito. Baby, wag mo akong akitin. Remember, you kakapanganak mo lang sa mga babies natin. Mabilis ang paghinga at nagtaas baba ang dibdib na bulong sa akin ng asawa ko, habang nakadagan ako sa ibabaw niya at sensual na naglalandes ang lips ko sa leeg niya. Umangat ang mukha ko at tinitigan ko ang gwapong mukha ng asawa ko. Alam ko, pero gusto kong gumawa ng bagay na magpapasaya sa'yo, Russell. You deserve that, mapang-akit ang ngiti na sagot ko. Nakita ko kung paano mabilis na napalunok ang asawa ko, bago muling bumaba ang mukha ko sa dibdib niya at walang pagdadalawang isip na gumapang ang bibig at dila ko sa kanyang sensitibong balat. I am happy, very happy, baby. Especially now that we finally have twins. Narinig kong mahinang sagot ni Russell, habang nakapikit at dinadama ang init ng palad kong mapang-akit na humahagod sa balat niya, kasabay ng naglalandes na halik ko sa kanyang dibdib. Muli ay gumapang ako paakyat sa katawan ni Russell at mahinang bamulong malapit sa punong tenga ng asawa ko. Alam ko, Mr. Russell, ngunit bibigyan kita ng espesyal na bagay sa mga oras na ito. Naririnig ko ang malakas na tibok ng puso ni Russell. Ramdam ko rin ang nag-aapoy na init na binuhay ko sa katawan niya,
ganun rin ang palad niyang sensual na humahagod sa balikat ko. Baby, careful. It's too early for you to do that, nagpipigil na sabi sa akin ni Russell at sinundan ng malalim na buntong hininga. Ngumiti ako sa kanya at sensual na pinatakan ng halik ang awang na lips. Trust me, okay. Tumanggaw si Russell matapos muling humugot ng isang malalim na buntong hininga. Alright, but please be careful. Isang matamis na ngiti ang sinukli ko. Alam kong nag-init kanina ang asawa ko habang katabi akong nanonyad. Pero matinding pagpipigil ang ginawa niya, para huwag akong sanggaban at hubad na dalhin sa ibabaw ng kama. Hindi na ako pinigilan ni Russell nang hatakin ko pababa ang suot niyang itim na jogger. As expected, bumulaga sa mga mata ko ang matigas at kumikislot na cobra. Ramdam ko kung paano ito nang inag ng higurin ng mga daliri ko, habang nakatitig dito ang mga mata ko at pinagmamasdan ito. Attractive talaga sa paningin ko ang mataba at mahabang cobra na ito. Marahang hinaplos at hinagod ko ito ng paulit-ulit at naging dahilan ito para marinig ko ang nasasarapang mga ungol mula sa asawa ko. Baby, it feels so good, nakapikit na daing ng asawa ko. Tila ba ay ito lamang ang hinihintay ko, para gawin ang laman ng isip ko. Sinabi kong ibuka ni Russell ang mga binti niya at mabilis na lumuhad ako sa pagitan nito at agad na sinonggaban ko ang nakabuyangyang sa mga mata ko. Bumangon si Xander at mabilis na niyakap ako, sabay halik sa leeg ko. Thank you, wife. You're awesome. Nakangiting pinisil ko ang matangos na ilong ng asawa ko. Happy? Pilyang tanong ko kay Russell. Muling bumaon ang mukha niya sa leeg ko at hinalikan ako. Very much happy, wife. Thank you. Masaya ang puso ko na sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako kay Russell. Alam kong matagal na siyang nagtitiis, kaya ginawa ko ito, not because dala lang ng lust, pero lalaki ang asawa ko at alam kong kailangan rin niya ang ganito. I love you, wife. You're the best, bulong ng asawa ko. Pero hindi ko nagawang sumagot dahil narinig kong umiiyak ang bunso namin. Mabilis na bumaba sa kama si Russell at binuhat ang anak namin. Agad na pumasok naman ako sa CR para maghilamos at magsipilyo na rin. Nadatnan kong hubot-hubad na sumasayaw-sayaw ang asawa ko, kalong ang anak namin. Bumaba tuloy ang mga mata ko sa nakatayo at buhay na alaga niya at hindi man lang nalante kahit nakaraos na siya. Eyes up, baby, narinig kong sabi ni Russell, habang hindi maitago ang pangingislap ng mga mata. Nakatayo lamang pala ako malapit sa kanya at nakatitig ang mga mata ko sa hubad na katawan niya, particular sa nakabuyangyang na sandata niya sa mga mata ko. Nag-iinit ang mukha na humakbang ako palapit sa kanila ng anak namin at agad kinuha sa braso niya ang bunsong anak ko. Mukhang gutom na naman siya, dahil ginagalaw ang ulo at inilapit ang mukha sa dibdib ko, tanda na gusto niyang sumuso ng gatas sa akin. Mabilis na umupo ako sa sofa at ibinaba ko ang straps ng nighties na suot ko at agad na pinasuso ang anak ko. Gutom na gutom nga ang bunso ko. Ang lakas niyang sumipsap ng gatas at mukhang gustong lumaki agad. Nasa anak ko ang atensyon ko, habang pinagmamasdan siya nang naramdaman kong hinawakan rin ni Russell ang isang dibdib ko at pagkatapos ay nginisihan ako ng pandilatan ko siya ng mga mata. Baby, pwede ko rin bang tikman yan? Natawa ako sa tanong ng asawa ko. Hindi na nga niya ako hinintay na sumagot. Mabilis na ibinaba ni Russell ang isa pang strap ng pantulog ko at dumapo sa kanang dibdib ko ang bibig niya. Nakagat ko tuloy ang lips ko at pidgel ang hininga na hawak ko ang baby namin. Pasaway na Roswell, sumabay rin sumuso sa anak namin at gusto rin tikman ang gatas ko. Huwag mong agawan ng gatas ang mga anak mo. Malaki ka na, Russell, napalunok na sabi ko sa asawa ko, habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Gosh, ang awkward sa pakiramdam. Kakaiba pala talagang sumuso ang ama, kaysa sa anak namin, dahil pinagpawisan agad ako, habang parang batang nakikiamot ng gatas sa dibdib ko ang asawa ko. Ate Bea, ang tagal mo naman. Kanina pa sila naghihintay sa atin, makulat na sabi ni Alona,
habang nagsusuklay ako ng mahabang buhok ko. Sandali lang, alam mo namang inuna ko ang kambal, nagmamadaling sagot ko. Mauna ka na sa ibaba, susunod na lang ako. Walang nagawa si Alona kung hindi sundin ang sinabi ko. Lumabas na siya ng silid ko, dala ang baby bag na kinuha niya sa loob ng nursery room. Binyag ngayon ng mga bata. Bumaba na si Russell kanina, kasama si Honey at ang mga yaya ng mga anak ko. Nagpaiwan ako dito sa silid. Nagbihis ulit ako, dahil pasaway ang isa sa kambal at sinukahan ang damit na suot ko. Gaya nga ng sabi ni Alona ay handa na ang mga kasama namin papunta sa simbahan nang bumaba ako at tanging ako na lang ang kanilang hinihintay. Are you ready now? Tanong agad sa akin ng asawa ko nang lumapit ako sa kanya. Oo, mabilis na sagot ko, sabay ngiti. Sumulyap ako sa panganay namin. Nakasimangot siya habang nakatingin sa akin. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, na para bang marunong nang mag-isip. Tara na, baka malate pa tayo, wika ko sa mga kasama ko. Tulak ni Russell ang trolley ng mga bata habang nakasunod naman ang mga kapatid ko, ganun rin si Honey at ang iba pa naming kasambahay, hanggang nakarating kami sa garahe. Ilang sasakyan ang naghihintay sa amin. Kasama rin ang mga tauhan ni Russell na hindi pwedeng hindi nakasunod sa amin kahit saan kami magpunta, dahil mahigpit ang security namin kapag nasa labas kami ng bahay. Mabuti na lang at walang gaanong traffic ngayon sa daan. Mabilis na nakarating kami dito sa simbahan, kung saan gaganapin ang binyag. Pagbaba pa lang namin sa sasakyan ay napansin ko agad ang mga nagkalat na armadong kalalakihan sa paligid. Siguradong kasama sila ng mga kaibigan ng asawa ko, tapos may mga pulis rin at sundalo. Pakiramdam ko tuloy ay parang magkakaroon ng gyera dito sa simbahan. May mga kasama rin palang bodyguard na sundalo at pulis ang aking ama. Tapos maging ang father-in-law ko na agad lumapit sa amin nang makita kami ay may kasama rin siyang armadong tauhan. Sila pa lang, puno na ang simbahan kahit wala kaming maraming bisita, dahil kami lang naman ng mga kaibigan ni Russell at pamilya niya ang dadalo sa binyag ng anak ko. Kinalabot ako ni Honey at mabilis na lumapit ang mukha sa akin at bumulong. Nakakatakot naman palang pumunta dito sa simbahan, Bea. Parang kapag nagkamali tayo ng kilos at galaw natin ay baka ihatid tayo kay San Pedro ng mga yan. May sinasabi ka ba? Narinig naming tanong ni Daddy na nakalapit na pala sa amin. Nakangiwing ngumiti si Honey. Ramdam kong kinakabahan siya, pero sumagot pa rin para magpaliwanag. Ay, wala po, General. Hinahanap ko po ang pinsan ni Bea, yung gwapong artista po. Alam kong kinakabahan siya, pero mabilis na nakahanap si Honey ng dahilan para isagot sa aking ama. Si Linden ba? Agad na tumanggaw si Honey habang humahaba ang leeg at para bang may hinahanap siya. Nasa loob na, katabi ang asawa niya, sabi ng aking ama. Nanlaki ang mga mata ng katabi ko at akmang ibubuka ang bibig nang magsalita ako. Sige, subukan mong magdrama dito, Honey. Siguradong ihahatid ka talaga ng mga yan kay San Pedro kapag umatungal ka ng iyak, pananakot ko, dahil siguradong mag-iingay ang katabi ko at baka maglupasay pa kapag hindi ko pinigilan. Ay, erase na. Kay Max na lang talaga ako at may asawa na pala ang crush ko, nakangiwing sagot ni Honey. Inaya ko silang pumasok na sa loob ng simbahan, dahil tanghali na at naghihintay na ang pari. Baka kasi kapag nagtagal kami at inabot ng 10 ang panganay ko ay umiyak na naman siya dahil maraming tao. Agad na nakita kong nakaupo ang mga kaibigan ni Russell, pati na rin ang mga asawa nila. Invited silang lahat dahil sila ang main sponsor sa binyag ng aming kambal. Mabilis na nakipag-bro fist ang asawa ko sa mga kaibigan niya at pagkatapos ay nag-usap na sila. How are you, Bea? Tanong agad ni Camila sa akin nang lumapit ako sa upuan nila. Ngumiti ako sa kanya at niyakap agad siya, ganun rin si Lig na agad tumayo at binati ako. Congratulations, ate. Nakangiting bati sa akin ni Aubrey. Ang gaganda nyo naman, nakangiting sabi ko sa kanila, habang masayang nakangiti.
Of course, kailangang maganda tayo palagi, dahil alam mo namang malalanding babae ang problema natin sa mga asawa natin, nakangising sagot ni Lig. Subukan lang nila. Bukod sa guest room na sila matutulog ay siguradong putol pa ang kaligayahan nilang lahat, natatawang sabi ni Camila. Takot babae si Dexter. Ipagpapalit ko siya sa mas gwapo sa kanya, nakangising sagot ni Aubrey. What did you say, Aubrey? Lahat kami ay napatingin sa likuran namin. Nakasimangot si Dexter at mukhang mainit ang ulo dahil sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Nagkatinginan tuloy kaming apat. Si Camila ang nagsalita at hinarap ang asawa ng kaibigan namin. Walang sinabi ni Aubrey, Dexter. No, you heard it clearly, Camila, lukot ang mukha na sagot ni Dexter. Huwag kang assuming, Dexter. Guni-guni mo lang yon, sabi naman ni Lig at pagkatapos ay bumaling sa akin at nagtanong. Hindi ba, Bea? Lahat ay napatingin tuloy sa akin. Mga pasaway talaga, narito kami sa loob ng simbahan, pero kailangan kung magsinungaling, para walang maganap na away mag-asawa sa binyag ng anak ko. Bea, tinatawag na kayo ni Father. Magsisimula na daw ang binyag, malakas na sabi ni Heini. Mabuti na lang at dumating sa right timing ang kaibigan ko. Hindi na ako sumagot sa kanila at inaya ko na si Russell na umupo katabi ko, dahil magsisimula na ang binyag. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang binyag. Saksi ang mga taong malapit sa amin ng asawa ko sa seremonya. Kahit alam kong magkalaban ang grupo ng aming mga ama ni Russell ay pareho silang nandito sa simbahan para suportahan kaming mag-asawa. Adi Roren, ang pinangalanan namin sa anak naming babae. Rare name ito from Hebrew at may kahulugan na strong, noble at powerful. Aiden Elijah, naman ang napili naming pangalan sa panganay naming anak na lalaki. Nagustuhan namin ni Russell ang name niya, dahil nag-represent ito ng Born of Fire, which is tingin namin ay bagay sa personality ng anak namin, kahit baby pa lang siya. Maayos na natapos ang binyag, pero muntik nang magkagulo, dahil nagtalo pa ang aking ama at daddy ni Russell kung sino sa kanila ang unang magbubuhat at hahawak kay Adi Roren para magpa-picture. Kalong ko si Aiden Elijah, tapos nag-agawan pa ang dalawang matanda kay Adi Ra, kaya muntik silang bigyan ni Russell ng baril para magbarilan na lang sa labas ng simbahan para matapos na daw. Masakit talaga sa ulo ang in-laws, napailing na sabi ni Jared. Bakit? May problema ka ba sa in-laws mo, Jared? Tanong ni Camila, na agad namang sinagot ng mabilis na iling ng lalaking katabi niya. Tahimik si Vigor, habang nag-aalaga sa kanilang triplets. Malikot na kasi ang mga anak nila ni Lig, lalo na si Draven, dahil gusto na niyang gumapang at tumayo sa sahig. Si Dexter naman ay daig pa ang may umutang sa kanya at hindi binayaran sa takdang oras na ipinangako sa kanya. Nakasimangot ito, habang kalong ang isa sa quadruplets nila ni Aubrey. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanila ang daddy ni Russell. Kinulit ni Daddy Clavia ang mga anak ni na Aubrey at Dexter hanggang narinig ko na lang na sabay-sabay na umiyak ang kanyang mga apo. Mabuti na lang at nandito si na Aubrey. May ibang apong kukulitin si Daddy, mahinang bulong ni Russell sa tabi ko, habang nakatayo kami at buhat namin ang kambal, para sa aming first family picture. Matapos ang binyag at picture taking ay niyaya na namin ang mga bisita namin sa reception area. Dito sa Okada Manila Hotel ginanap ang reception ng binyag ng kambal. Si Russell ang nag-ayos ng lahat at hinayaan ko na lang, dahil mas familiar siya, kung paano ay settle ang arrangement ang malaking event gaya nito. Masaya ang reception. Maraming pagkain at bumabaha ang alak at inumin. Sobrang nag-enjoy ang lahat, lalo na si Honey na hindi mapakali sa tabi ko at humahaba ang leeg dahil nakakita siya ng maraming gwapo sa paligid. Ang sosyal naman dito, Bea. Mabuti na lang talaga at naging kaibigan kita. At least, kahit porita ako ay nakapasok ako dito at nakakain ng mamahaling puto sa 5-star hotel, madaldal na sabi ni Heini kaharap ko, sabay sandok ng mushroom soup. Natawa naman ako, ganun rin ang mga kapatid ko.
Hindi naman kasi puto ang kinain namin, pero hindi ko rin alam kung ano ang tawag dito, dahil ang sosyal ng menu, tapos ang hirap i-pronounce ng mga pangalan ng dish. Masaya ang puso ko ngayon. May malaki akong pamilya, kasama ang mga anak ko, ganun rin ang asawa at mga kapatid ko. Hindi man naging maganda ang aming simula ni Russell, pero sigurado akong sa tamang tao ko pinagbili ang sarili ko. Alam kong hindi perpekto ang relasyon naming dalawa. Marami pa ang pagsubok na aming haharapin, pero sigurado akong kahit anong mangyari ay mamahalin ko habang buhay ang asawa ko. Paulit-ulit na nagpapasalamat ako sa Panginoon na dumating si Russell sa buhay ko, noong mga panahong kailangan ko ng masasandalan. Hindi niya ako iniwan na harapin ng mag-isa ang mabigat na responsibilidad na naiwan sa akin ng aking mga magulang. Dati ay puno ako ng takot at alinlangan dahil sa marahas na mundong ginagalawan ng aking asawa, pero pinatunayan ni Russell na kaya niyang gawin ang lahat para sa akin, kaya sino ako para sumuko at lumayo sa kanya, kung siya mismo ay handang gawin ang lahat, huwag lang akong mawala sa buhay niya. Alam kong mahal na mahal ako ng asawa ko, kami ng mga anak namin na dati ay pinapangarap lang ni Russell. Kaya kahit anong mangyari, hinding-hindi ako bibitaw. Hawak kamay na haharapin naming dalawa ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay, bilang mag-asawa ng magkasama, kasama ang dalawang anghel na bunga ng aming pagmamahalan. Mabilis na lumipas ang araw at buwan. Malaki na rin ang kambal at kasama namin sila sa bawat mahalagang tagpo ng buhay namin ng asawa ko. Special sa akin ang araw na ito, dahil 10 years anniversary na namin ni Russell. Nangako ako sa kanya noon na papayag akong magpakasal ulit kaming dalawa sa simbahan, kapag na-reach na namin ang 10 taon na hindi naghihiwalay. Pakiramdam ko ay parang ngayon lang talaga kami ikakasal. Noong unang kasal kasi namin ay tanging si Russell lamang ang nakakaalam. Basta na lang niya ako pinapirma sa 2 papel at wala akong ideya na marriage certificate na pala namin iyon. Dahil ang akala ko ay kasama iyon sa kontratang pinirmahan ko. Masyadong mautak si Russell. Talagang hindi na ako nakakawala sa kanya. Napangiti tuloy ako habang bumabalik sa alaala ko, kung paano ko siya nakilala. Pasaway na lalaking iyon, babaero, pero torpe naman. Ang dami niyang pakulo sa buhay. Natatawa na lang tuloy ako, kapag bumabalik sa alaala ko kung anong ginawa ng asawa ko para lang makuha ako. Ate Bea, alam kong masaya ka ngayon dahil kasal ninyo ni Kuya Russell. Pero parang awa mo na, huwag kang basta na lang natutulala at pagkatapos ay ngumingiti ng abot hanggang tenga. My goodness, nakakatakot at nakakabahala na yan, nakabungis-ngis na sabi ni Riza. Nawala ang ngiti sa bibig ko at napatingin sa kapatid ko. Kasama ko nga pala ang babaeng ito dito sa loob ng sasakyan habang papunta kami sa simbahan, kung saan magaganap ang kasal naming dalawa ni Russell. Tigilan mo ako, Riza, mahaba ang nguso na sagot ko. Gaya ng dati ay tinokso na naman ako ni Riza. Makulat rin kasi ang isang ito at kung ano-ano ang sinasabi. Sa kagustuhan ni Daddy noon ay agad na nagpakasal kami ni Russell. Kapapanganak ko lang noon sa kambal at dahil magulo ang sitwasyon at iniiwasan rin namin na madamay ang pamilya namin sa iskandalo kaya simple civil wedding lang ang nangyari. Alam kong pinaghandaan ng husto ni Russell ang araw na ito. Umuwi kami dito sa Pilipinas at dito mismo sa isla namin sa Subic magaganap ang kasal. Gusto ko ng church wedding, kaya nagbago ang initial plan ni Russell na beach wedding. Isa ako sa mga taong malaki ang pagpapahalaga sa pananampalataya ko, kaya ako ang nasunod kung saan ang venue ng kasal at si Russell naman ang pumili ng lugar at reception. Maganda at elegante ang dekorasyon dito sa labas ng simbahan nang bumaba ako sa sasakyan. Nakita ko agad ang nagkalat na mga tauhan ni Daddy sa paligid, ganun rin ang mga armadong bodyguard ng asawa ko. Alam kong bukod sa kanila ay narito rin ang mga tauhan ng mga kaibigan ni Russell. Siguradong nagkalat sila sa bawat sulok ng simbahan, inaasahan ko na ito dahil narito ang kanilang mga pamilya. Kaya safety nila ang main priority ng kani-kanilang mga asawa.
Mano po, Daddy. Agad na inabot ko ang kamay ng aking ama at nagmano sa kanya nang salubungin niya ako. Sa harap ng maraming tao sa paligid namin ay walang pag-aatubili na niyakap ako ni Daddy. Hindi na ba kita mapipigilan, anak? Mabilis na umiling-iling ako bilang sagot. Sigurado ka na bang magpapakasal ka nga sa asawa mo? Pabirong tanong ni Daddy sa akin kaya napangiti ako. Pwede naman po, Daddy, pilyang sagot ko. Sa narinig ay nakita kong nanlaki ang mga mata ng kapatid ko at mabilis sumagot kay Daddy. General, maghunos dili po kayo. Huwag mong gatungan si Ate Bea at baka takbuhan si Kuya Russell. Siguradong magugulo po ang mga mundo natin, exaggerated na pakiusap ni Riza. Natawa kami ni Daddy. Alam ng dalawang kaharap ko ang ugali ng asawa ko. Saglit lang akong hindi nakikita ng mga mata ni Russell ay ginagalugad na ang buong kabahayan, para mahanap lang ako. Ngumiti si Daddy kay Riza at pagkatapos ay bumaling sa akin. Tara na sa loob at kanina pa kinakabahan ang asawa mo, nakangiting yaya sa akin ng aking ama. Na-late kasi ako ng punta dito sa simbahan. Bigla na lang akong nagduduwal at nasuka kanina, habang naghahanda sa kasal sa beach house. Sumama ang pakiramdam ko kanina dahil wala akong maayos na tulog kagabi. Inuna kasi ni Russell ang honeymoon namin at inulit pa kaninang madaling araw. Tapos ang sabi ni Honey ay normal lang daw ito dahil excited ako. Naunang pumasok sa loob ng simbahan si Riza, para pumila sa entourage dahil siya ang maid of honor ko. Naiwan ako dito sa harap ng saradong pintuan, katabi ni Daddy, habang naghihintay na bigyan kami ng sign ng wedding coordinator na naghihintay rin kasama namin. Pwede ka pang umatras kung ayaw mo, anak. Narinig kong sabi ng aking ama. Napatingin ako kay Daddy at mabilis na ngumiti sa kanya. Siguro ay nararamdaman ng aking ama na nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa braso niya. Kinakabahan kasi ako. Kahit 2 ulit na kaming nagpakasal ni Russell noon ay iba pa rin pala sa pakiramdam, kapag ganitong ikakasal kami sa simbahan. Nang makita kong nagbigay ng sign ang wedding coordinator namin ay humakbang ako kasabay ni Daddy, papasok sa simbahan. Bumulaga sa mga mata ko ang napakaraming taong narito para dumalo sa kasal namin ni Russell, mula sa mga kaibigan at kapamilya naming dalawa. Narito ang kaibigan at mga kapatid ko. Maging si Daddy Clavia na katabi ni Russell na naghihintay sa tapat ng altar. Namasa ang mga mata ko habang marahang naglalakad palapit sa kanya, habang naririnig kong may kumakanta sa favorite song ko. Naging sentimental ako, pero kahit nanlalabo ang mga mata ko ay natatanaw ko sa dulo ang asawa ko. Parang reflection ito ng mga pinagdaanan namin ni Russell sa loob ng 10 taon. Maraming pagsubok ang dumating sa amin. Nasaktan ako at natakot na baka maling tao ang minahal ko. Pero sa huli, si Russell pa rin ang nag-iisang taong naghihintay sa akin at ginagawa ang lahat para mahalin ko siya. Bago ako ibigay ni Daddy kay Russell ay nagmano muna ang asawa ko sa aking ama. Ganito rin ang ginawa ko kay Daddy Clavia nang abutin ko ang kamay niya. Take care of my daughter, Russell. Narinig kong sabi ni Daddy sa asawa ko, sabay tapik sa balikat. Yes, Dad. Mabilis na sagot ni Russell at pagkatapos ay bumaling sa akin. Ngumiti ako sa kanya nang nagtama ang aming mga mata. Pinisil naman ng asawa ko ang hawak na kamay ko at nginitian ako. Naputol lang ang titigan naming dalawa ni Russell nang sabihin ng pari na magsisimula na daw ang seremonya ng kasal. Hindi binitawan ni Russell ang kamay ko the whole duration ng seremonya. Katulad ko ay nanlalamig rin ang kanyang palad at malaking bagay na pinagsalikop niya ang mga kamay naming dalawa, dahil ramdam namin ang suporta ng bawat isa. Nanginginig pa ang kamay ng asawa ko nang isuot niya ang singsing sa daliri ko. Naluluha naman ako, habang pinapanood ko siyang matapos, hanggang ako naman ang magsuot ng singsing sa kanya. Ramdam ko ang bawat emosyong nararamdaman naming dalawa ngayon. Sa wakas ay natuloy na rin ang kasal na matagal naming pinaghandaan ni Russell sa kabila ng napakaraming pagsubok na aming pinagdaanan. You may now kiss the bride.
Nagkatinginan kami ni Russell nang marinig namin ang sinabi ng pari sa harap namin. Officially Mrs. Zenyo na ako sa harap ng Diyos at mga taong saksi sa kasal namin ng asawa ko. Kiss, kiss. Nag-init ang magkabilang pisngi ko nang marinig ko ang malakas na sigaw mula sa aming mga bisita. Nanggunguna si Honey na siyang may pinakamalakas ang tinig at ginagaya ni Adira. Let's do this. Para makauwi na tayo. Mahinang bulong sa akin ng asawa ko. Hindi pa ako nakakasagot sa kanya nang kabigin niya ang batok ko at bigla akong siniil ng halik sa labi. I love you, Mrs. Zenyo. Full of emotions na bulong sa akin ng asawa ko matapos maghiwalay ang mga lips namin. I love you too, hubby. Naluluhan na sagot ko. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Masayang masaya ako sa mga oras na ito at napakabilis ng malakas na tibok ng puso ko. Agad kaming binati ng mga kaibigan ng asawa ko. Sila ang unang lumapit kay Rose at sinundan ng ilang kapamilya namin. Congratulations, Bea. Malakas na bati sa akin ni Honey. Hindi ka na talaga pinakawalan ni Daddy Rose. Ngumiti lang ako dahil lumapit rin sa akin si Nalig at Camila, tapos sinundan rin ng mga kapatid ko. Ate na talaga kita, may ngiti sa bibig na sabi ni Aubrey. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang sweet ng kapatid na ito ni Russell. Mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa, simula nang nalaman naming magkapatid silang dalawa ng asawa ko. Every year, bago kami bumalik sa Russia ay hindi pwedeng hindi kami magbubonding kasama ang mga asawa ng mga kaibigan ng asawa ko sa tuwing umuuwi kami dito sa Pilipinas. Ang gaganda natin, kahit may mga anak na tayo. Dapat lang talaga na magpakasal pala ulit tayo gaya ni Bea. Bea, bakit nakatayo ka dyan? Since tapos na ang picture taking, dapat ay wala munang chismisan kasi magkasabay kayong maglalakad ni Russell palabas sa simbahan. Umiiral na naman ang pamahiin ni Honey, kaya matapos ngumiti sa mga bisita ay minabuti naming sabay na lumabas ng simbahan ni Russell. Sa reception na lang kami magkikita-kita. Umalis kami sa simbahan sakay ng sasakyan ni Russell, kasama ang driver ng asawa ko pabalik sa beach house. Pero hindi ko nagustuhan ang amoy dito sa loob ng kotse. Baby, what's wrong? Mabilis na tanong sa akin ni Russell nang makitang halos magdikit ang mga kilay ko at nalukot ang mukha ko. Umiling ako bilang sagot, sabay takip ng ilong dahil pakiramdam ko ay babaliktad ang sikmura ko sa oras na binuka ko ang bibig ko. Are you okay? Tanong na naman ng asawa ko. Mukha ba akong okay? Masungit na tanong ko. Ang baho ng amoy nitong kotseng ginamit mo. Amoy patay na daga, ang sangsang. Bakit hindi mo man lang pinalinas bago pumunta sa simbahan? Kung alam ko lang na ganito ang mararanasan ko ngayon ay doon na lang sana ako sumakay sa sasakyan ni Daddy na naghatid sa akin kanina sa simbahan at hindi dito sa mabahong kotse ng asawa ko. Baby, it's a new car, paliwanag ni Russell pero sinaman ko siya ng tingin. Alam kong bumili siya nito para magamit sa kasal namin, pero talagang hindi ko nagustuhan ang amoy, pati na rin ang kulay. Ayaw ko ng kotseng ito, Russell. Bukod sa mabaho, ang pangit pa, inis na sagot ko. Tuluyang hindi ko na naman nakontrol ang sarili ko. Nag-init ang ulo ko at mabilis akong nagalit dahil narinig kong nagdadahilan pa ang asawa ko, para ipagtanggol ang sasakyan niya. Nahihilo na rin ako at kumikirot maging ang ugat sa palibot ng mga mata ko. Russell, stop the car. Mabilis na binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at nagduduwal sa gilid ng kalsada. Nakita ko rin na huminto ang ilang sasakyang nakasunod sa amin. Hindi nagtagal, ay bumaba na rin si Vigor at lumapit sa amin. What happened? Narinig kong tanong agad nito sa asawa ko. Hinayaan ko silang mag-usap habang hinang-hina akong nagsusuka at mahigpit na hawak ang laylayan ng gown na suot ko para hindi madumihan. Sige, ako na ang bahala. Narinig kong sabi pa ni Vigor. Wala na akong masyadong naunawaan pa sa nangyayari sa paligid ko. Para akong nauupos na kandila na napakapit sa braso ng asawa ko habang nanghihina. Call the doctor.
Ito ang huling narinig kong malakas na sigaw ni Russell bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Nakahiga na ako sa malambot na kama nang magising ako. Dahan-dahan iginala ko ang paningin ko sa paligid at natagpuan kong nakaupo sa sofa si Ross, habang hawak ang cellphone at may kausap ito. Dahan-dahan akong bumangon. Iba na ang damit na suot ko at hindi na ang gown na sinuot ko sa kasal namin ni Russell kanina. "Baby, how do you feel now?" Bakas ang pag-aalala sa tinig na tanong agad ni Ross sa akin nang makitang gising na ako. "Okay na, hindi na ako nahihilo," napabuntong hininga na sagot ko. "Ang mga bisita natin." Ngumiti sa akin si Russell at pagkatapos ay bigla niya akong niyakap ng napakahigpit at mabilis na hinalikan sa noo. "Don't worry, baby. Nandito pa silang lahat. They are enjoying the resort, and the reception is extended until tomorrow," mahinahon na sagot ng asawa ko. Nakahinga ako ng maluwag, dahil nag-aalala ako kung anong nangyari sa reception dahil bigla na lang akong nawalan ng malay kanina sa tabi ng kalsada. Mabuti naman kung ganon. Nahihiya kasi ako sa kanila dahil bigla na lang akong nawalan ng malay, tapos hindi tayo tumuloy sa reception. Mas lalong lumapad ang ngiti sa bibig ng asawa ko. Nangingislap rin ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ilang minutong nakatitig lamang sa mukha ko ang asawa ko, hanggang umangat ang kanang kamay niya at inabot ang kanang pisngi ko. Marahang hinaplos ng hinlalaking daliri ni Russell ang pisngi ko. "Thank you so much for giving me another chance to be a great husband and father, baby." Ngumiti ako kay Xander. Inabot ko ang kamay niyang nakahawak sa mukha ko at pinisil. "Thank you rin sa pagmamahal mo sa amin ng mga anak natin, Russell," emosyonal na sagot ko sa asawa ko. "At sa magiging mga anak pa natin, baby." Nangunot ang noo ko. Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin, kaya nagtanong ako kay Russell. "Mga anak." Nakangiting tumango si Russell at pinisil ang mukha ko. "Finally, we did it, baby. You're pregnant again." Awang ang bibig na natigilan ako. Hindi agad ako nakapagsalita, dahil nagulat ako pero mabilis na napalitan ito ng excitement na naramdaman ko at pinoproseso pa ng isipan ko na tama nga ba ang narinig ko. "Really?" Tuwang-tuwa na tanong ko sa asawa ko. Mabilis na tumango si Russell at sinagot ang tanong ko. "Yes, baby." Namilog ang mga mata ko at mabilis na niyakap ko ng mahigpit si Russell. Ang tagal naming naghintay ni Russell para masundan ang kambal. Hindi ko na nga mabilang kung ilang ulit kong nakitang umasa ang asawa ko na buntis ako sa tuwing nade-delay ang menstruation ko, pero bigo kami. Unexpected na biglang dumating ang sagot sa isa sa mga panalangin ko sa Panginoon sa araw-araw. Nakakatuwa talaga dahil nalaman namin ang tungkol sa pregnancy ko sa araw ng kasal namin ng asawa ko. Isang napakagandang reg-along natanggap naming dalawa, na dapat naming ipagpasalamat sa Panginoon. Maayos na rin ang buhay namin ni Russell at parehong tanggap na kami at ang relasyon namin ng aming mga ama, kaya masayang-masaya ako sa piling ng aking asawa. Hindi man perpekto ang aming pagsasama dahil may mga pagkakataon na nagkaroon rin kami ng misunderstanding, pero normal lamang iyon sa pagsasama ng isang mag-asawa. Sa ngayon ay wala na akong ibang mahihiling pa sa Panginoon kung hindi ang gabayan kami ni Russell na maging mabuting mga magulang sa aming mga anak at maging gabay nila kami. Hanggang dumating ang panahon na kayanan nilang mabuhay at tumayo sa sariling mga paa ng mag-isa. Paulit-ulit na nagpapasalamat ako sa Panginoon na dumating si Russell sa buhay ko at siya ang ama ng mga anak ko. Panganib man ang hatid niya sa mga taong nasa paligid niya, lalo na kapag may ginawa silang kasalanan sa kanya ay alam kong may sapat na dahilan ang asawa ko para parusahan sila. Mapanganib ang mundong ginagalawan ng asawa ko, pero alam kong ligtas ako, kami ng mga anak ko basta nasa tabi namin siya. Mahal na mahal kami ni Russell at ginawa niya ang lahat para protektahan kami. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagbitaw niya sa pinamunuang organisasyon, para mabuhay ng payapa. Mas lalo kong minahal ang asawa ko nang piliin niyang mamuhay ng normal. Malayo sa gulong hatid ng mafia world na kanyang ginagalawan.
Alam kong hindi nagtatapos dito ang lahat, dahil alam kong bahagi pa rin siya ng isang secret organization kasama ang mga kaibigan niya. Pero sapat na sa akin kung ano ang ginawa ng asawa ko, para patunayan sa aking ama kung gaano niya ako kamahal. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay nyo sa istorya namin ni Russell. Sana po ay paki-like naman po. Pindutin po natin ang like button. Salamat po. Dito na po nagwawakas ang istorya. Maraming salamat.